Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Isa na naman pong bagong reaction video ang ating pong gagawin ngayong araw na to. Ang video pong ating gagawin ng reaction video mula po kay John Reps. Ang title po nito, tatlong carrier strike group inabando na ang Indo-Pacific kaya daw naging mas agresibo ang China. Grabe. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ni John Reps, nasa description ang link ng kanyang video para makapag-subscribe ka. And don't forget to subscribe sa aking channel. Like this video. Simulan na natin to. Let's do this. Nagpahayag ng pagkabahala at pagkabigla ang ilang mga eksperto. Ito ay matapos umanong abandonahin ng tatlong carrier strike group ng Amerika ang Indo-Pacific region sa panahon ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas at pinahusay na aktibidad ng militar ng mga puwersang Chino sa West Philippine Sea. Subscribe kay John Reps. Nagpahayag ng pagkabahala ang ilang mga eksperto na maaaring tumindi pa ang mga aktibidad, pananakot o panghaharas ng China sa mga inaangkin nitong mga isla sa East at West Philippine Sea. Ito ay matapos umanong abandonahin ng Amerika ang Indo-Pacific region. Unang umalis sa Indo-Pacific ang aircraft carrier ng Amerika na USS Theodore Roosevelt patungo sa Middle East, dala ang ilang mga guided missile destroyer sa grupo nito dahil sa lumalalang gyera sa pagitan ng Israel laban sa mga militanteng grupo. At ilang araw lang ang nakalipas ay nilisan din ng aircraft carrier na Abraham Lincoln na kargado ng mga F-35 fighter jets ang Indo-Pacific region at mabilis ding naglayag patungo rin sa Middle East matapos magbanta ang Iran na aatakihin nito ang Israel. Ito po yung sa akin ang aking pong punto dito. Talagang lalayasan tayo ng US. Kasi isipin nyo, no, nakatenga lang ang kanilang mga warship dyan, kanilang mga carrier dyan, nakatenga lang. Kasi ayaw naman natin magpatulong o magpasama sa pro-ray mission natin dyan sa West Philippine Sea. Kaya nag-pull out sila ngayon, mas dinala nila doon yung kanilang mga carrier doon sa mas kailangang bansa, na which is yung Israel kasi nga may kaguluhan doon. At tenga lang kasi sila dito, wala silang ginagawa dito sa ating teritoryo. Hindi naman natin pinapayagan na samahan tayo. Kaya ganyan po. Mas gugustuhin pa nilang mag-deploy ng mga ganyan. Siyempre, doon sa may mapapakinabangan talaga yung kanilang mga carrier. Real talk yan. Kasi po hanggang ngayon talaga ay hindi pa rin po papayag ang Pilipinas na magpasama tayo dyan sa West Philippine Sea. Kaya po dinudumog tayo ngayon ng China kasi nga wala na nga po yung mga carrier na yan dyan sa ating teritoryo. Kaya malakas ang loob ng China. Isipin nyo, no? Sunod-sunod ang panghaharas ng China ngayon sa atin dyan sa West Philippine Sea. At ano pang ginagawa natin? Wala pa rin. Puro na lang tayo speech, puro ganun na lang. Wala pong nangyayaring maganda. Ang aircraft carrier naman na USS Ronald Reagan na nakaistasyon sa Japan ay umalis din pabalik ng Amerika habang ang aircraft carrier na USS Carl Vinson ay nasa kasalukuyang maintenance period. Mula nang umalis ang mga dambuhalang barko ng Amerika ay dito na biglang mas naging agresibo ang China kung saan nag-deploy din ito ng aircraft carrier na Shandong na naglalayag mula sa East at South China Sea. At sabi nga nila, 'di ba, kapag wala ang pusa, maglalamyerda ang daga. Ganun po 'yan. 'Di ba? Wala na yung kumbaga wala na yung pusa, yung US diyan sa ating teritoryo, no? Kasi kan tiniploy na rin sa mas kailangan yung kanilang mga carrier na yan doon nga sa Middle East, doon sa Israel dahil sa banta ng Iran. Kaya ngayon, ganun po ang ginagawa ngayon ng China. Dinudumog tayo ng dinudumog. Nagugutom na po ang ating mga kasundaluhan sa Teresa Magbanwa dahil nag-fail po ang ating mission doon na mag-resupply mission. Isipin nyo, wala na silang pagkain doon. Nasa critical level na. At sa mga susunod pa yan na malamang na mga RORI mission natin, malamang mag-fail pa rin tayo dahil sobrang dami na po, pinapalibutan na po tayo ng halos 20 na barko nung kailan lang, no? 20 barko pinalibutan ng ang ating barko nga na hindi nga tayo makapaglayag na malaya dyan sa West Philippine Sea. At pati sa Himpapawid din, no? Pinapler na rin tayo. Kaya para sa akin talaga, isang matinding hakbang dito para hindi rin masayang yung effort ng tulong na binibigay sa atin ng US. $500 million no ang inaward sa atin, kumbaga talagang itinulong. At ito na nga yung huli, kailan lang, kahapon lang,
ay nagsalita na naman ng US na talagang tayo na lang talaga, go signal na lang ay handa silang samahan tayo dyan sa West Philippine Sea para hindi na tayo mabuli ng China. Yun po talagang totoong paraan para matigil ang kahibangan na yan ng China sa pangbubuli sa atin dyan sa ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. At ang mga PLA Navy warship ay mas lalong lumapit sa mga bahura sa West Philippine Sea na sakop ng Pilipinas. Sa buwan ng August ay naging sunod-sunod na ang mga insidente sa West Philippine Sea. Isa na dito ang pagpapaputok ng China ng flares sa isang eroplano ng Philippine Navy. Tama. Mababang paglipad ng helicopter sa mga tauhan ng BFAR at media sa Sandy Cay. Inikutan ng 5 speedboat ng China ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda. Nagpaputok ang China ng flare sa eroplano ng BFAR sa Subi Reef. Pagbangga ng mga barko ng China sa 2 barko ng Philippine Coast Guard, pagbangga at pagwater cannon ng China sa isang barko ng BFAR, at pagharang ng China sa resupply mission ng Philippine Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa. Sipin nyo, sa sobrang dami ng ginawa sa atin ng China, anong naging counter natin sa kanila? Wala, ngak-ngak lang. Kumbaga, ang nahihirapan yung mga sundalo nating i-deploy nila dyan. No, kaya yung like kong sinasabi, pumayag na po sana tayo na magpasama tayo sa US kasi sila na po yung nag-aabot sa atin ng tulong, no? Kusang loob, hindi po tayo humihingi ng tulong. Okay, alam ko po may sinasabi po sila na pwedeng marami pa po tayong option, pwedeng gumamit tayo ng eroplano, drop up, drop off, yung ganung kaso delikado yun pag bumagsak yung pwedeng masira yung babagsakan ng resupply mission na yun. O kaya helicopter, pwede rin yun kasi nga meron naman mga helipad diyang ating mga barko na yan tulad ng Teresa Magbanwa, pati po yung yung BRP Sierra Madre. Pero masasabi natin talaga na dire-diretso pa rin yan, gagawa at gagawa pa rin ng paraan ang China na talagang harasin tayo dyan. Maaaring mag-fail pa rin yun, pero pwede pa rin natin gawin talaga yun, yung mga option na yun. Pero ang pinakamatindi kasi dito, wala na po yung mga carrier, no? Nakita naman natin dito sa balita dito ni John Reps na umalis dahil nga nakatambay lang sila dito, nag-access sila ng oras, ng panahon. Doon sa Israel, laban sa Iran, mas kailangan sila roon. Siyempre, doon ang ipa-priority nila kasi nga, kaalyadong bansa rin nila ang Israel. Kaya ngayon tayo, sinasabihan tayo ng US na andito lang kami, go signal nyo na lang. Bakit hindi pa tayo magpatulong? Kasi lahat ng option, ginawa na natin. Pero ano mangyayari? Mag-fail at mag-fail tayo. Paano na yan? Kung talagang maubos na yung supply na pagkain ng mga sundalo natin na naka-station dyan sa Teresa Magbanwa at dyan sa sa BRP Sierra Madre, mag-pull out sila. Real talk. Siyempre wala na silang makain eh. O kaya maubusan sila ng gasolina. Talaga mag-pull out sila. Yun ang gustong gawin talaga ng China. Kaya hinaharas tayo dyan. Kaya kapag talagang nangyari yun, ay aalis dyan ng Teresa Magbanwa, real talk. Tapos uunahan na tayo yung gusto nilang gawin dyan na magtayo sila ng artificial island. Ganun yung gusto nilang mangyari. Kaya habang wala ang mga pusa, naglalamierda talaga ang daga. Kasi alam nila na walang magbaback up sa atin dyan sa natin, teritoryo natin. Kasi nga alam ng China na hindi tayo papalag eh. Matagal na nating hinaharas ng Pilipinas, hindi papalag yan. Hindi pa naman sila nagpapa-escort sa sa US kasi may ego sila na pinangahawakan na kaya nila. Di ba? Yun lang talaga ang pinakamatindi. Kailangan maripaso na po yung MDT. Kasi pag hindi po hindi po naipatupad yan, yung talagang masuportahan tayo na samahan ng US sa West Philippine Sea, wala pong mangyayari. Mauubos at mauubos po ang teritoryo natin, pati po yung mga barko natin, mauubos na mauubos siya, maubutas na maubutas yan. Arasin tayo, dudumugin hanggang sa puro ngak-ngak na lang pa rin ang mangyayari na lang sa atin dyan. Real talk. Ganun po mangyayari. Ang kawalan ng aircraft carrier mula sa US 7 Fleet na nangangasiwa sa mga operasyon sa Indo-Pacific region ay nakakuha ng atensyon sa mga nagmamasid militar na may ilang nagpahayag ng pag-aalala at pagkabigla dahil ang mga aircraft carrier ay may mahalagang papel sa patakarang panlabas at projection ng kapangyarihan ng Estados Unidos. Ikinalungkot ng mga tagamasid ng militar ang kawalan ng aircraft carrier mula sa rehiyon sa panahon ng pagtaas ng tensyon sa pagitan
ng China at Pilipinas at pinahusay na aktibidad ng militar ng puwersang Chino sa West Philippine Sea. Tutuusin, kailangan natin ng suporte eh. Di ba? Ang taas ng tension as in. Lagi na lang. Isipin nyo, isang linggo pa lang, no? Wala pa nga halos ng linggo. Grabe na. Sobrang dami na ng ginawa ng China sa atin. Di ba? Inisa-isa kanina ni John Reps yung mga ginawa sa atin. Di ba? At nauubusan na ng supply yung mga sundalo natin sa Teresa Magbanwa. Ano pa bang kailangan para hindi natin ma-realize na kailangan natin ang suporta ng US? Siyempre talaga, mag-pull out talaga sila. Tiyan, wala nangyayari. Di ba? Nauubos lang yung gasolina nila dyan. Yung, kumbaga, nakatambay na lang talaga sila dyan sa teritoryo natin. Wala namang action. Walang nangyayari. Kaya siyempre, dadalhin nila yung kanilang mga carrier na yan doon sa mas kailangan sila. Di ba? Doon sa Israel. Dahil yun talaga nangangailangan. Tayo nakatengke. Sabi siguro ng US, itong Pilipinas. Kahit anong gawin natin, sinabi natin lahat sa kanila, ayaw naman nilang tanggapin yung tulong natin. Paano na lang po talaga kung maganda leche-leche na sa huli at talagang kailangan na natin ng tulong sa US. Tapos nadismaya sila sa atin. Sabihin nila, ay hindi. Kasi dati, talagang pinupush namin na tulungan kayo eh. Nagkukusan loob kami. Tanggi kayo ng tanggi. Ngayon, nagsawa na kami. Bahala na kayo dyan. Paano kung ganun? Iwan na tayo sa ere. Di ba? Kasi nga, ito, silang kusang loob na nagbibigay ng tulong sa atin. Japan, kusang loob din. India, kusang loob din. Lahat po halos eh. Pero ang pinaka po masigasig na magbigay ng tulong sa atin talaga ang US. Isipin nyo, $500 million. Di ba? Inano sa atin, tinulong sa atin para magpalakas tayo. Pero ito pong sitwasyon natin sa West Philippine Sea, aantayin pa ba natin na mayroong mamatay bago tayo humingi ng tulong? Dahil kapag may namatay o may nadisgrasya talaga dyan na personnel natin, ayun nga, may invoke na ang MDT. No choice na ang US kundi talagang lusubin nila ang China kasi yung magkalyado man sa tayo. Ganun po ang ng MDT, yung Mutual Defense Treaty. Pero wag naman na sanang umabot pa sa ganun. Pwede namang ma-de-escalate yan dahil pag sinamahan tayo ng US dyan sa West Philippine Sea, talaga magpupulasan yung China. Madi-de-escalate. Ibig sabihin nun, matitigil po yung karahasan ng China. So, may iwasan natin yung meron pang masaktan o mamatay. Di ba? Kaya napakaganda pong punto na talagang magpasama na tayo sa US kasi po sila na po ang nagkukusang loob, no? Na nagbibigay ng tulong sa atin na samahan tayo. Tayo lang, ang Pilipinas lang talaga ang talagang matindi ang ego at pride. Hindi ko po alam kung ano. Pero para po sa akin, kailangan po na po yung MDT na yan. Ma-repaso o talagang ma-review yung batas na kahit na sana kahit na walang ganun mangyari na may mamatay muna, no? Na matulungan na tayo kasi kailangan na po natin. Nakakahiya na po tayo talaga. Lagi na lang tayong ginaganon ng China. Although tayong panalo dyan dahil tayo po yung inaabuso. Pero kung makikita nyo naman yung ibang bansa, pumapalag po sila. Tulad ng Vietnam, South Korea, Japan, at marami pa pong iba. Nagkagera ba? Hindi naman. Kaya sana po pumalag na po ang Pilipinas kasi po hindi na maganda sa mata at sa puso nating mga Pilipino ang nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Kapansin-pansin din na pinaigting ng China ang mga aktibidad ng hukbong dagat nito sa mga pinagtatalunang teritoryo kung saan hirap nang makapag-resupply ang Philippine Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa na ngayon ay kritikal na ang supply. Ang kakulangan ng mga aircraft carrier na pinakamakapangyarihang kasangkapan para sa presensya ng militar sa malalayong karagatan sa Indo-Pacific ay kasabay ng pagtaas ng mga aksyong militar ng China. Yes. Ngunit sa huli ay inanunsyo ng Amerika na hindi nito pababayaan ang Pilipinas at naantala lamang umano ang pag-deploy ng puwersa nito sa rehiyon kung saan ipapadala ng Amerika ang Nimitz-class USS George Washington na isa ring nuclear-powered aircraft carrier. Kumbaga kapalit yan nung inalis nila kasi nga itinulong nila sa Israel kasi nga yun talaga yung may tension talaga. Diba? Parang isipin nyo, diba? Nagsayang nga naman sila ng panahon dyan sa atin, sa teritoryo natin. Kaya para masabi rin talaga nila na hindi tumitigil yung suporta nila sa atin, diba? Magdi-deploy sila ng ibang carrier nila. Diba? Nagigets yun yung ibig ko sabihin. Yung mas nangangailangan bansa na kaalado nila, yun ang ipa-priority nila. E samantalang noon pa sinasabi na nila, ito kami, samahan namin kayo para hindi na kayo bulihin ng China. Tayo, Pilipinas, wala, may ego, may pride. Hindi kayo dapat madamay dito, kami lang rito. Pero nakikita natin mula sa poll, sa tagal na po natin naggagawa ng reaction video,
Paulit-ulit na lang po, tayo po talaga inaabuso, nasisiraan tayo ng equipment, na may naputunan ng daliri, may nabutasan ng inflatable, tinutukan tayo ng palakol, 'di ba? Pinler tayo, binangga-bangga na butas na nga ang ating barko. Ano pa ba? Ano pa bang kailangan natin? Halos lahat na ginawa na natin. No, na pag-iwas diyan sa ano, hindi nga tayo dumedepensa actually. Iwas lang tayo ng iwas. Parang ang nangyayari, sa mismong teritoryo natin, binubuli tayo. Hindi tayo makapaglayag ng malaya. Atin yun Di ba? Pero bakit hindi tayo dumedepensa man lang? Yun ang nakakalungkot, no? Okay, sana kung tayo ay pumapalag, wina-water cannon din natin sila, talagang pinapalayas natin sila sa ating teritoryo. Hindi natin kailangan ng US pa nun kung ganun talaga. Mararamdaman din natin mga Pilipino yung tataas yung moral natin kasi pumapalag tayo Ang dami nating sample na bansa, Indonesia, South Korea, Japan, India, Vietnam, talagang pumapalag sila sa ginagawa ng China na yan sa kanila. Tayo lang ang natatanging bansa na hindi pumapalag at para bang natotolerate na yung China sa pang-aabuso sa atin dyan sa West Philippine Sea. Nagkaroon lamang umano ng pagkaantala dahil sa paglilipat ng mga tauhan nito at mga fighter jets na dadalhin sa rehiyon. Samantala, ayon naman kay Defense Secretary Gilberto Teodoro ay kinakailangang gumawa ng paraan ang Pilipinas para maharang ang armadong pag-atake ng China sa West Philippine Sea. Paano? Let us deter an armed attack. That is the more important thing and that is what I focused on doing. Everybody is too focused on armed attack. Let's make ourselves strong enough so that that does not happen. Sinabi ito ni Teodoro matapos habulin ng 8 barko ng China ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources noong linggo malapit sa Escoda Shoal at 5 beses na binangga, ginamitan ng water cannon at tinangkang sirain ang navigational equipment ng barko ng Pilipinas. Sipin nyo, ganyan ang ginagawa sa atin, no? Grabe, tinan nyo. Kung tayo kahit water cannon man lang pumapalag tayo, okay sana na kahit na wag na muna tayong tulungan ng US kasi nakikita natin na papalag tayo o pumapalag tayo. Isipin nyo, yung water cannon na yan, napakalakas yan. Masisira talaga yung mga barko natin, lalo na yung mga kailangan ng yung mga dekuryenteng equipment natin. Pag nabasa yan, sira. Diba? At mabubutas na mabubutas yung mga barko natin, unti na nga lang mga barko natin, ganun pa mangyayari, mauubos. No? Imbis na dadami ng dadami, dahil hindi nga tayo nabubutasan halimbawa, ay kahit pag nasira, papalitan lang para hindi rin dadami yung ating mga barko o mga panlaban natin dyan sa, sa West Philippine Sea. Diba? Sayang yung mga barko natin. Kung hindi tayo papalag at hindi tayo magpapasama sa US dyan sa West Philippine Sea, ay wala pong mangyayari. Tayo po ang tayo po talaga ang maargabyado at mauubusan po talaga tayo ng mga barko natin dyan sa West Philippine Sea. Alam na alam po natin yan. Nakikita nyo naman po, grabe yung pagwa-water cannon sa atin. Ay ba? Yung isang kader natin, nakakabangay na naman tayo. Kapi-kapi ka yung Pero saludo pa rin sa mga PCG natin, no? Kasi ang tapang po nila, no? Ginagawa po nila ang kanilang mga tungkulin dyan sa paglalayag dyan sa West Philippine Sea kahit sobrang delikado. Hindi po biro ang kanilang ginagawa. Sobrang saludo po. Kaya po tayo po ay naaawa na rin po sa mga kasundaluhan natin na araw-araw halos nakikipagpatintero dyan sa China at sa ginagawa sa atin dyan sa ating teritoryo. Kaya sana po mapag-isipan po talaga ng ating gobyerno po na magpasama na po tayo. Kasi alam naman po talaga natin na mulat sa hindi po tayo pumapalag. No? Kaya para naman tumaas naman po yung moral natin bilang Pilipino dahil hindi na po maganda sa mata at sa pakiramdam yung ginagawa sa atin ng China. Sobra na. Sinabi rin ni Teodoro na panahon na para palawakin ang pagkakaintindi sa Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas at huwag nang hintaying may umatake sa mga barko ng Pilipinas bago ma-invoke ang Mutual Defense Treaty. Public gets fixated on that. So I think we should broaden the scope of the MDT to face a dynamic and cunning
adversary. Yung sinasabi ko kanina pa, di ba? Na sana ma-improve pa yung MDT na wag naman yung kung kailan may mamamatay pa. Doon lang tutulong yung US, no? Kasi no choice na tayo kahit na hindi tayo pumayag, kailangan na nilang tumulong. Kasi wala mangyayari kung ganun. Di ba? Napaka sakit sa atin doon na kailangan pang may mamatay para kursahang tumulong sa atin ng US. Kasi hindi nga tayo umuoo. Yun yung matindi doon eh. Nagbibigay ng tulong ang US ng ilang beses na tayo nire-remind. Dinidikdik na sa atin. Quote-unquote pa kayong pagkakasabi halos ni yung sa US eh. Itong kailan lang ito yun eh. Yung kausap si Browner. Diba? Tango na ng tango si Browner pero parang wala pa din. Parang sinasabi kung pwede lang sabihin, "Hoy, matagal na namin kayong na tulungan namin kayo. Bakit ayaw nyo? Ginaganyan na kayo ng China, oh." Kaya kailangan talaga yung MDT, no? Ma-upgrade, no? Yung batas na yan. Kasi hindi po talaga maganda yung kung kailan may mamamatay lang, doon lang tayo tutulungan. Di ba? Kasi nga, sila nga, talagang kusang loob silang nagbibigay ng tulong, tayo, hindi tayo ng hindi. Di ba? Kailangan pa bang ganun yung mangyari para mapilitan na lang tayo na matulungan tayo ng US? Maling-mali eh. Kaya dapat po maano yung MDT natin, ma-upgrade kumbaga. Armed attack is defined diplomatically, not legally, by either equal sovereign partner within the alliance. And Article 3 of the treaty calls for consultations. Sinabi naman ng Amerika na handa silang samahan ang Pilipinas sa resupply mission at nakahanda rin sila sakaling ma-invoke ng China ang Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Yun ang pinaka ayaw natin mangyari. Kailangan pa bang ma-invoke, 'di ba? Kasi nga ayaw natin pumayag. Sana pumayag na tayo bago pa. Kailangan pa bang ma-invoke yun o may mamatay sa atin? 'Di ba? Ito na nga eh, tinutulungan na tayo ng US. Inaano na sa pagbumuka natin, paulit-ulit na nilang sinasabi, andito kami kahit anong mangyari. Ito ang $500 million para suportahan kayo, magpalakas kayo sa inyong sandatang lakas. Kung saan nyo gustong gamitin yung pera na yan, sige gamitin nyo. Andito kami yung mga career namin, nakakalat sa teritoryo nyo. O hanggang ngayon, wala pa ba? Wala pa bang hindi pa ba kami tutulong? O sige, dalhin mo muna namin sa Middle East to. Nagmumukha na kaming tanga dito sa teritoryo nyo, walang nangyayari. O ano pa bang sobrang saludo sa US kasi grabe sila sumuporta. $500 million, hindi po biro yung laki ng halaga na yun. Diba? At yung suporta nila, no? Si Browner, puro tango lang, wala. Hindi po kasi talaga rin natin alam kung sinong kailangan pong magbigay ng go signal dito, no? Kung napayagan na natin ng US na samahan tayo. Pero para sa akin, wala na po eh. Kumbaga, gahol na tayo sa panahon. Matagal na po tayong ginaganto ng China. Wala po tayong ibang ginagawa kundi umiwas, makipagpatintero, naabutan tayo, nababangga tayo, nabubutasan tayo. 'Di ba? Nasiraan tayo ng equipment, lahat na. 'Di ba? Winaterkanan tayo ng winaterkanan. Wala namang ibang upgrade. Kumbaga, kailangan na po nating magpasama sana sa US. Payagan na po sana natin, sana po mapag-isipan na po ng gobyerno natin yan ASAP. Kasi po, malamang, itong susunod na naman na magkakaroon tayo ng pro-remission dyan. Kasi po, wala na po talaga, critical level na ang supply ng pagkain at ng lahat po ng kailangan ng mga sundalo natin sa Teresa Magbanwa. Paano na po yung pag naubusan na sila? Tao po yan mga yan, nagugutom yan. Siyempre mag-pull out sila. Yun ang gustong mangyari talaga ng China. Para matayuan nila ng island yung i-istambayan ng Teresa Magbanwa at para wala na talagang nagbabantay doon, di ba? Kaya tayo dinudumo, ganun ang strategy ng China. Kaya kailangan na natin po ang tulong ng US. Certainly within the context of consultations, escort of one vessel to the other is an entirely reasonable option. Diba? Escort, di ba? Di ba? Sinasabi yan, entirely reasonable option. Di ba? Kailangan eh. Kumbaga yun na, tamo, paano yung pagkakabigkas niya? Parang quote-unquote parang sinasabi niya sa tenga mismo ni Browner, no? Hoy, ito ang kailangan nyo nang gawin ngayon. Noon pa namin sinasabi sa inyo. Pasensya na kayo, medyo nanggigigil na ako. Kasi po, ito po, di ba? Paulit-ulit na sinasabi ng US sa atin. Di ba? Kita nyo yung speech niya, nagbago yung dinikdik niya yung punto niya na yun. Dalawang bansa. Certainly within the context of consultations, escort of one vessel to the other is an entirely reasonable option.
within our mutual defense treaty. Diba? Tango-tango lang si Bronner ganun. Ewan ko na, hindi ko na po. Comment down below no, kung ano pong nararamdaman nyo dito sa napanood natin. Tingnan nyo na lang, no, ang sipag ng US na pumunta sa atin ng personal dito po sa atin sa Pilipinas, dyan po sa Palasyo ng Malacanang. Ibig sabihin lang po, maigting talaga ang kanilang pagsuporta sa atin, no? At nasa pamumuno pa tayo ni Joe Biden ngayon, ha? Kasi po, pagdating po ni Trump ay hindi rin natin malalaman kung ganito pa kaigting ang pagtulong sa atin ng US. Kasi panibagong presidente na yun eh. Alam po natin na ayaw rin ni Trump kay sa China. Pero sa tagal na po no, at iba pong pamumuno yan, maaring mag-iba na rin po yung lengguwahe o yung pananaw ni Donald Trump, lalo na po nabingit na rin sa yung buhay niya, 'di ba, yung in-sniper siya, 'di ba? Muntik na siya. Maaring pong nagbago talaga yung niya kasi po si Trump po ngayon iba na yung niya, yung mga sinasabi niya rin ngayon. Kaya sana po samantalahin na natin no, habang si Joe Biden pa, kasi si Joe Biden sinasabi niya ironclad ang pagtulong sa atin. Hindi tayo pababayaan. 'Di ba? Malapit na pong matapos ang termino ni Joe Biden kasi hindi na rin siya magre-re-elect, hindi na siya tatakbo. Si Harris na yung kanyang pinatakbo no, laban kay Trump. Pero malakas po talaga si Trump, malamang si Trump po ang mananalo diyan. Hindi po natin malalaman talaga, although sabihin natin lamang tayo na pwedeng idiretso pa rin ni Trump yung ganyang katinding suporta sa atin ng US. Pero hindi po natin masasabi. No, baka mamaya medyo nag-change of heart na tong si Trump at mabawasan o baka mag-pull out pa yan. Kasi 'di ba, hindi natin masasabi ang pagkakataon eh. Hindi natin mapipredict ang future. Kasi wala pa siya sa pamumuno ngayon sa presidency ng US. Kaya sana po samantalahin na natin 'to. Ang sipag ng US na dalawin tayo mismo sa ating bansa. Ibig sabihin lang po noon, ganun katindi ang suporta nila sa Pilipinas. Sana po wag na po natin silang i-disappoint. Kasi lahat po ay ginagawa nila. $500 million ay hindi po birong halaga yan na itulong po sa atin. Pati po yung sinasabi po nila na yan na kahit anong mangyari ay hindi tayo pababayaan ng US. Lalo-lalo na meron tayong MDT. Ayun lang po, atin po nagawa ng reaction video. Napakagandang video doon ni John Reps. Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa kanyang channel. Nasa description po ang link na kanyang video. Huwag niyo rin sana kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel, like this video, comment down below kung ano sa loobin nyo sa napanood natin. Ingat po kayo lahat. Until next time, God bless and peace out. Bye.